PSP ay matagal nang umaagapay sa bawat magulang na may anak na espesyal. Sa pamamagitan ng samahan, ipinauunawa ang tamang pagpapahalaga at pangangalaga sa kanilang anak na nagtataglay ng autismo. Right now, Autism Society Philippines has 70 chapters, 70, nationwide. So ang ginagawa ng ating mga chapter leaders, parang kagaya ng ginagawa natin dito sa national level, they will work with municipal or city mayors at iba't ibang local government units. They will also tap on yung support ng ating mga iba't ibang sponsors so that they will also promote autism consciousness during the week. They will have their own events. Meron din dyan nag-Angels Walk. Meron din dyan mga family day inside the malls. Ayon sa istatistika, tinatayang isa sa mga 88 mga bata ang ipinapanganak na may ganitong uri ng kapansanan at 1% sa world population ay may autismo. Sa autism po, although iba-iba sila, meron po silang common na dyad of impairments. No? Ang isa po doon ay communication and socialization. So again po, it's a spectrum. Si Munir po, pag narinig nyo, okay? Si JR po, nagko-contribute pa po yan sa column ko sa Manila Bulletin. In between, you have people who can be echolalic. What's your name? What's your name? Where do you live? Where do you live? O kaya pa akong magsalita, at Chidang, kailan ka magpupunta sa amin? Meron pong mga ganon. Meron naman po na okay, pero pagkausap ninyo, paulit-ulit lang ang topic niya. Hindi niya mapapansin na hindi ka na nakikinig, pero siya, salita pa rin siya ng salita about dinosaurs. Kaya nga, aside from communication, is the socialization. Yung po bang kanilang communication ay yung kagaya ng ginagawa natin where we have conversations, dialogues. Kung hindi po, then hindi po yun typical. Okay? So makikita po ninyo, tingnan po nyo si Jello at si Gio. Tingnan nyo po, may distance na. Di ba? Hindi po sila yung parang, pare. Okay? Si Brian at si JR, best friends yan. Yes, kita nyo naka-holding hands pa. Hindi ba? At kung pakikinggan po ninyo sa telepono, 3 oras silang nagbababad sa telepono, paulit-ulit ang pinagkukwentuhan, paulit-ulit silang nagtatawanan. Okay? So, yun po yun. No? Kaya, minsan po, yung mga nanay, may mga technique na po yan, may rules agad. You're out of topic, may mga ganon. So, papaalalahanan lang po. Okay? Aside from communication and socialization, repetitive and stereotypic behavior. Okay? Video tayo. Yan. Makikita po niya si Gio, 2 years old. No, birthday po niya yan. Yan po yung asawa ko. Pupunta po kami sa mall. Ang gagawin niya, pag nasa supermarket kami, pipilit po siyang kuha ng shampoo o lotion. Ano pong gagawin niya? Ayun. Ihihilera po niya. Uurong siya, sisipatin niya at magfa-flop siya. Yan po ba ay typical na laro ng bata? Now, for some kids, it would be maybe like this, or nagra-rock, or may paulit-ulit na ginagawa, paikot-ikot. So, ito po yung tinatawag nating stereotypic and repetitive, paulit-ulit na behavior. Okay? So, nung una pong ginagawa yan ni Gio, hindi pa po kasi namin alam. Cute na cute pa kami. Let me just run through the other symptoms of autism. Again, hindi po lahat ng mga may autism ay meron nito, pero kung ang isang bata po ay karamihan meron ito, ay sabihin po niyo sa magulang, baka po gusto nilang magpatingin sa developmental pediatrician. Okay? So, una po ay difficulty mixing with other children. Kasi may party sa bahay, di ba usually ang mga bata ay makikipaglaro sa ibang bata. Siya po, wala siyang inikina-interact, ikot lang siya ng ikot doon sa isang table. Pero hindi ko po yun alam. And masakit po yun every time a mother would see na ang anak po niya ay kakaiba sa ibang bata. Ano pa po? Yung iba ho, parang bingi o sobrang takot sa ibang tunog. Ano pa po?
tumatangging matuto ng bagong kaalaman or they resist learning. Kaya po, ang isang unang tinuturo sa kanila, maupo at makinig sa teacher. So yun po yung unang tinuturo. Kaya kami po sa ASP, meron po kaming mga ginagawang early detection and early intervention, aside po from parents, for barangay health workers. Kasi ito po yung mga makakakita, lalo na doon sa mga areas na baka po yung mga magulang po sa pag-aaral ay kailangan po mapagpaliwanagan. Okay? So ano pa po? Yung iba naman po ay may fear of dangers. Walang walang takot sa panganib. Kabaligtaran naman siya ni Maymay. 20 na siya ngayon. Pero nung bata po siya, makita pa lang niya yung kantong papunta sa simbahan, maiiyak na po siya. Iyak na siya. Ganon, di ba? So yun ho pala, may takot siya. Siguro meron siyang tunog sa loob ng simbahan na natakot siya nung first time. Di ba sabi ko sa inyo, minsan merong kakaiba na yun ang napapansin nila. So alam po ninyo yung tatay, si Evert, 1 taon po siyang dinesensitize. Ano pa po? Medyo po, pag binago po ninyo yung routines, medyo may problema tayong konti. Ito po si Tumtum. As a child, starting 3 years old, siya po ay napakahusay sa music. Kaya po napansin ng tatay, noong una po, hindi niya napansin na ang hilig-hilig laruin yung bike, paikot-ikot. Buong maghapon walang ginawa kundi paikutin yung gulong ng bike. So hindi nila pinapansin. Pero isa pang beses, one time daw, hihatid niya sa school because pumapasok sa regular school, no? Nagkataong may sirang kalye. So nagbago sila ng daan. Nagwala si Tumtum. Bakit? May nabago sa routines. So yung mga ganong bagay po, tinuturo din po yan unti-unti. Para si Maymay, unti-unti po nating i-break in. Okay. So ano pa po, ginagamit po ang ibang tao para kunin ang gusto niya. So ang mangyayari po, karamihan po, yung iba po, lalo na pagbata pa, meron po siyang gusto. Ang gagawin po yan, bawa may cookie sa cabinet. So lalapit po siya, tapos ituturo ko yung kamay. Yan na. Makita niya? So parang hindi niya madiretsong maturo yung bagay na gusto niya. Nasabi ko nga po, yan, ganyan po. Di ba dapat siya? Alam po niyo si Gio sa school, tinuruan po siyang mag-point sa gusto niya. Okay. Ano pa po? Nagtatatawa na nag-iiyak na para pong wala sa lugar. Ito po si Mike. He's already 43 years old. He works in Philippine Information Agency. May seso siya. Hindi po sinasadya, nakita ko po siya sa Robinson's Galleria. So ngayon po, habang kumakain si Mike, kain siya, tapos biglang, gagana siya. Pero alam po ba niyo kung bakit? Kasi po, siguro naaalala niya yung napanood niya. Di ba? And ito po yung problema natin sa social rules. Na kahit na paulit-ulit, sinasabi sa kanya ng nanay niya, Mike, when you are in public, do not laugh by yourself. Do not act like the movie you've seen. Hindi po rin niya yung matatandaan, gagawin pa rin po niya. So, yung iba po ay ayaw magpayakap kasi nga po may sensory, di ba? Sabi natin, no? O sobrang mangyakap. Meron po mga ganon. Sabi po nung isang may PhD na with autism, ang pakiramdam daw niya, tuwing niyayakap siya ng tao, lalo na yung isang auntie niya na medyo malusog, para daw siyang nalulunod. Yun daw ang pakiramdam niya. So, meron po sa iba sa kanila na sobrang malikot, no? Hyper. At meron din namang hypo. Yan. Si Gio, another Gio, ito po nung bata pa siya, I haven't met them again. Hindi po nila yan madala sa malls kasi mawawala daw talaga. But you also have like Jello. Na? Si Jello, pwede po niyong dalhin sa restaurant. Ganun lang po siya. Kain siya, masaya siya. Yung nga lang, maya-maya, pag naiinip na, biglang, ang laking lalaki. Ayun. No eye contact. Si Gio po, nung una, ang mga gusto niya, mga shampoo, lotion. Bandang huli po, ang mga nagustuhan naman niya, yung mga may lawet. Aba, ay one time po sa mall. Bigla po niya sinunggaban yung, alam po niyo yung scanner? Di ba para siyang telepono? Di may lawet. Di ba? So dadamputin niya yon at gaganunin niya. One time po, ginawa niya sa camera ko yun Hinawakan niya strap at ginanon niya yung camera ko. Di ba? So ganun po siya.
Pero tingnan po ninyo yung kahera. Habang yung yaya po ni Gio ay minamanage siya, dahil sabi ko, hawakan mo agad yung scanner. Baka magbayad ako ng scanner, di ba? Alam po niyo kung anong ginawa ng kahera? Simple lang. Ay, ma'am, ilang taon na po siya? Nagkakagulo si Gio at si Yaya dun sa scanner, ha? Ilang taon na po siya? Saan po siya nag-aaral? Ay, ang gwapo-gwapo po niya, no? You know, gusto kong hanapin siya. That cashier made my day. I'm sure she didn't know it was autism. I'm sure she didn't have a seminar like this. And yet, yung pong sinabi lang niya, wala po siyang sinabing diretso, but she made me feel na naiintindihan niya ang sitwasyon ko.